Sa nakaraang kabanata, isang matinding desisyon ang ginawa ni Victoria, ang sumama kay Guillermo at sa kambal. Sa kabila ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ngunit habang papalapit ang sasakyan sa malawak na lupain ng asyenda, tila may kung anong kirot sa puso ni Victoria ang unti-unting lumilitaw. Ang pagbabalik na ito ay hindi lamang pag-uwi sa isang mansyon. Ito ay pagbabalik sa isang nakaraang pilit na ibinabaon sa limot. Ano nga bang mga lihim na nakatago sa loob ng mga dingding ng Hacienda Balboa at bakit tila hindi mapakali ang kaluluwa ni Victoria sa bawat takbang niya palapit sa lugar na to? Simulan na natin. Guillermo Balboa POV. Handa ako magsinungaling. Makuha ko lang ulit ang loob ni Victoria. Kung kinakailangan na siraan ko mga taong itinuring itong mga kaibigan, sa loob ng 5 taon, gagawin ko. Kahit nakadugo ko pa sila. I really missed her. 5 taon akong naniwala na patay na siya at ang makitang buhay pala to ay isang malaking regalo ng Diyos sa akin. Kaya naman gagawin kong lahat para muling bumalik sa akin si Victoria. Kahit ng kaakibat ng gagawin kong ito ay malaking kasinungalingan. Ayos lang, walang mas mahalaga sa akin ngayon kundi ang muling makuha ang loob ng babaeng mahal ko. Sir Guillermo, dumating na po si Mother Teresa. Gusto niyo po ba siyang makausap? Narinig kong wika ni Sister Nora sa akin. Tuloy-tuloy pa rin ang party ng mga anak ko habang naka-assist sa mga ito si Victoria. Walang pagsigla ng tuwa na nararamdaman ng puso ko habang pinagmamasdan kong mag-iina ko. Kay ganda sa mga mata, ang halakhak ng mga anak ko ay parang isang musika sa pandinig ko. Yes, I want to talk to her please. Seryoso kong bigkas. Tumango naman ito at sinenyasan ako na sumunod dito na siyang ginawa ko naman kaagad. Sa opisina ko, nadatna ng isang medyo may edad ng madre. Halata ang pagod sa mukha nito pero nakangiti naman nang makita niya ako. Don Guillermo Balboa, ikinagagalak namin ang inyong presensya dito sa bahay ampunan at maraming salamat sa inyong handog para sa mga bata. Nakangiting wika nito sa akin. Sa ibabaw ng mesa nito, nakita ko pang isang puting sobre. Galing yun sa akin at ang laman, isang pirasong tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Donation ko yon dito sa bahay ampunan, pati na rin sa kumbento. Maraming salamat din po sa mainit na pagtanggap nyo sa amin, Mother Teresa, at sa patuloy na pag-aalaga nyo kay Victoria. Seryosong bigkas ko. Yes, si Victoria. Oo naman. Kaya lang, Don Guillermo, kung ano man ang magiging desisyon ni Victoria, hindi namin pwedeng pakialaman yun. 5 taon na rin siyang nanatili dito sa amin at sa loob ng taon na yun, napamahal na rin siya sa amin. Seryoso nitong wika. I know po pero kagaya po na nasabi ko kanina kay Sister Nora, may mga anak po kami ni Victoria. Maaring hindi niya po kami maalala dahil sa kalagayan niya, pero handa ko po siyang tulungan para maalala niya kami at bumalik sa dati niyang buhay. Hindi ko po alam kung paano siya nawalay sa amin pero saksi po ang Diyos kung paano ko siya hinanap noon, Mother. Seryosong sagot ko din naman dito. Noong dinala siya dito nila Dr. Leonardo at Dr. Vida, malubha ang sugat ni Victoria. Akala namin wala na siyang pag-asa. Nang tanungin ko naman si Dr. Leonardo, sinabi nila na nakita lang daw nila si Victoria sa gilid ng kalsada. Duguan at mukhang na-aksidente at dahil wala nang kamag-anak, nakiusap sila sa akin na dito na lang muna si Victoria habang nagpapagaling. Mahabang paliwanag ni Mother Teresa, hindi ko naman mapigilan ng maikuyom ang kamao ko. Sa kaloob-looban ng isipan ko, lihim kong minumura si Leonardo. Talagang gagawin ng lahat ng taong yun para lang mailayo sa akin si Victoria. Pues, hindi ko yun mapapahintulutan. Akin lang si Victoria. At kahit na anong mangyari, bubuuhin namin ang pamilya namin. May anak kami. Malaki ang laban ko hanggang may amnesia si Victoria. Alam ko maniniwala to sa lahat ng sasabihin ko. Pinsan ko po si Dr. Leonardo at Dr. Vida. At hindi po okay ang relasyon namin, Mother Teresa. Hindi ko po alam kung anong problema nila at kung bakit pilit nilang nilalayo sa akin si Victoria. Siguro dahil nagsaselo sila dahil noon pa man. Ako nang palaging pinapaboran ng abuelo namin. Seryosong bigkas ko. Ganun ba? Naku, usaping pamilya at medyo magulo nga. Pero hayaan mo, iho.
Isasama ko kayo palagi sa aming mga panalangin. Sana magkasundo ng pamilya nyo para sa katahimikan ng lahat. Ani naman ito sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Maraming salamat po, Mother. Buong puso ko ring sagot sabay ngiti. Mukhang wala namang alam si Mother sa mga pinagdaanan ni Victoria sa mga kamay ko noon, kaya mabilis ko itong nakumbinsi ngayon. Mabuti na lang din talaga at pumapabor sa akin ang tadhana. Hindi na ako mahirapan pang isama si Victoria pabalik ng mansyon. Ngayong may amnesia to, limot na din pala nitong lahat ng kabulustugan na ginawa ko dito noon. Perfect yun para sa akin, para muli ako nitong mahalin. Tama, tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Kahit papaano, mahal pa rin naman pala ako ng Diyos. Umaayon pa rin naman pala sa akin ang tadhana. Bueno, kung gustong sumama ni Victoria sa inyo ngayong gabi, walang problema. Ako nang bahalang kakausap kina Dr. Leonardo at Dr. Vida. Ingatan mo si Victoria ha, lalo na't hindi na iba ang turing namin sa kanya, Don Guillermo. Muling wika ni Mother Teresa. Muli ako napangiti at tumango. I will po, promise po, iingatan ko po si Victoria sa abot ng aking makakaya. Victoria Robles, POV. Saksi ang dalawa kong mga mata kung gaano kasaya sila Via Marie at Gabriel Ace habang pinamimigay ng mga to ang mga dalang regalo sa mga bata dito sa bahay ampunan. Kaya lang, pagkatapos ng party, hindi na naman ako titigilan ni Via Marie at Gabriel Ace. Halos ayaw na kasing humiwalay sa akin at dumating pa talaga sa punto na nagkabangayan na ng mga to ang batang si Ana. Tita Victoria, look hindi po ba't ang ganda-ganda ng drawing ko? Ikaw po yan saka ako. Buong pagmamalaking bigkas ni Ana sa akin at mga hawakan ko sanang papel na ibinibigay nito sa akin pero nagulat na lang ako nang bigla na lang yun hablutin ni Via mula sa kamay ni Ana. Ang pangit! Hindi naman ganitong itsura ni Mommy eh! Malditang bigkas ni Via at ora mismo, walang sabi-sabing pinunit ito ang papel sa harapan namin. Hindi ako makapaniwala sa akin na saksiyan, lalo na't hindi ko din talaga inaasahan yun. Tulala ako na patitig kay Via Marie. Hanggang siya, sunod ko na lang narinig ang malakas na pagpalahaw ng iyak ni Ana kasabay ng pagtulak nito kay Via. Bad ka! Bad ka! Ani nito. Hindi marahil inasahan ni Via na itutulak siya ni Ana. Kaya naman, parang papel lang itong napaupo sa malamig na semento. Kasabay din ng malakas nitong pag-iyak. Mommy! Mommy! Look at her! She's bad! I don't like her! Bigkas nito. Hindi ko tuloy malaman kung sinong dadaluhan ko sa dalawang batang umiiyak at mabuti na lang talaga at bigla na lang dumating si Guillermo. Hindi ko alam kung saan ito galing pero mapansin kong nag-aalala nitong muka kasabay ng pagangat nito kay Via Marie mula sa pagkakasalampak sa semento. Isang malaking bagay na yon para kahit papano medyo nakaramdam ako ng konting relief sa puso ko. Si Sister Nora naman ang yung batang si Ana ang una nitong dinaluhan. Ano ang nangyari? Tanong ni Sister Nora kay Ana. Siya po pinunit niya po yung drawing ko. Pagsusumbong ng batang si Ana. Tinulak niya po ko, Daddy. Talaga naman pong pangit yung drawing niya Si Mommy daw yung nasa drawing niya. Ang pangit kaya. Pagsusumbong naman ni Via sa ama nitong si Guillermo habang umiiyak din. No! Maganda yon. Inggit ka lang dahil hindi ka naman marunong mag-drawing Sabi naman ni Ana. Ana, bad yan. Bakit mo tinulak si Via Marie? Hindi mo ba alam na nag-effort na nga sila para magdala ng mga regalo at pagkain tapos inaway mo pa siya? Saway naman ni Sister Nora sa bata. Okay lang, sister. Kasalanan pala ni Via Marie. May pinunit siya kaya dapat din mag-sorry siya. Sabat din naman ni Guillermo. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. At least, hindi to bias. Ibig sabihin, mabad itong mama at sa pinapakita nitong pagiging fair nito, tama lang siguro na magtiwala ko dito. Para sa mga batang sina Gabriel Ace at Via Marie na posibleng mga anak ko. No, Daddy! It's not my fault! Ayaw ko pong mag-sorry sa poor na batang yan! Ani naman ni Via Marie. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. God, tama ba yung narinig ko? Mata pobre, si Via Marie. May hindi ka nais-nais na pag-uugali ang batang ito. Via, bad yon. Nakalimutan mo na bang sinabi ni Daddy? Bawal magsalita ng bad sa kapwa. She's not poor. Maraming nagmamahal sa kanya dito. Saway naman ni Guillermo sa anak. Sige na, mag-sorry ka na kay Ana. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng basta ka nalang manira ng gamit ng iba.
Kaya kanya itinulak dahil nagalit siya sa'yo. Dahil pinunit mo ang drawing niya. Dagdag pa nito, napatitig naman sa akin ng luha ang mga mata ni Via Marie na para bang pinapahiwatig nito sa akin na kampihan ko ito. Kaya lang hindi kasi talaga maaari. Ayaw ko rin kasi na itolerate ang mali. Gusto ko habang bata pa, maituwid ng hindi maayos nitong pag-uugali. Via, sige na, mag-sorry ka na kay Ana para matapos na to. Nakangiti ko ding wika. So, hindi mo ako love? Mas love mo palang Ana na yan eh. Hindi ka naman yung mommy. Umiyak na bigkas ni Via Marie sa akin. Pakiramdam ko naman ay may libo-libong karayom ang bigla na lang bumaon sa puso ko habang pinagmamasdan ang luhaan nitong mga mata. Hindi na ako love ni Daddy. Hindi din ako love ni Mommy. Umiiyak na muling bigkas nito at pagkatapos nun, mabilis tong kumawala mula sa pagkakahawak ni Guillermo at patakbong umalis. Nagulat ako sa ginawang yun ni Marie. Habang si Guillermo naman ay mabilis na hinabol ang anak. Hinabol ni Guillermo ang anak na si Via Marie. Samantalang naiwan naman si Gabriel Ace na nakahawak na lang sa kamay ko. Hindi ko naman mapigilan ang mag-alala kay Marie. Mukhang sumama nga talaga siguro ang loob dahil bigla na lang tumakbo paalis eh. Ayos lang kaya si Via Marie? Naku, silosa palang batang yun, Miss Victoria. Narinig kong wika ni Sister Nora sa akin. Oo nga po eh, nagulat din po ako. Siya nga pala, tutulong po ako sa paghahanap kay Via Marie. Sister, pwede bang dito na muna si Gabriel? Wika ko. Mommy, sasama po ako sa inyo. Ayaw ko pong magpaiwan dito. Sabat din naman ni Gabriel sa akin. Kakambal ito ni Via Marie at kung short temper ang batang yon, paano pa kaya tong si Gabriel? Nag-aalala din ako na baka kapag iniwan ko to dito sa pangangalaga ni Sister Nora, kasamang ibang bata ay baka ito naman ang mapatrouble. Wala tuloy akong nagawa, kundi ang isama ito, ayaw din kasing bumitaw sa akin ng batang si Gabriel Ace. Mahirap din kasi kung pilitin ko itong magpaiwan at baka ito naman ang mag-tantrums at mang-away sa ibang mga bata. Alam kong mababait naman ng mga batang ito pero spoiled lang din talaga. Hindi yata sanay ang mga to na lahat ng gusto ay hindi nasusunod. Via Marie! Anak, nasan ka? Narinig kong mga boses ng ibang mga madre na nasa garden na sila. Tumutulong din pala sila sa paghanap sa batang si Via Marie. Kaya naman, doon na rin kami dumiretso ni Gabriel Ace. Via? Where are you na? Labas ka na dyan, kasama ko si Mommy! Sigaw din ni Gabriel pagkarating namin. Sa dako pa roon, natanaw ko din si Guillermo na patuloy na hinahanap ang anak. Via Marie, lumabas ka na. Promise, hindi na ako galit sa'yo. Halika na, nag-aalala ng daddy sa'yo. Saka hinahanap ka na rin ng kakambal mo. Wika ko din. Sana lang talaga makinig ang batang yon sa lahat ng pakiusap at sana lang talaga nandito yun sa garden at hindi na lumayo pa. Medyo malawak kasi itong lugar at marami ding mga puno't mga halaman. Via Marie, lumabas ka na anak. Promise lahat ng gusto mong sasabihin papakinggan ni Mommy. Sige na, halika na dito. Muli kong wika. Patuloy kaming dalawa ni Gabriel sa mabagal naming paghakbang hanggang sa nagpalingalinga kami. Gabi na tangi ang liwanag lang mula sa mga poste ang nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng pag-aalala nang maisip kung saan na ba nakarating ang batang yun. Baka mamaya nakalabas na ng gate na hindi namin napapansin. Sa kakalakad namin nakasalubong namin si Guillermo. Nakikita ko sa mga mata nito ang matinding pag-aalala at matinding frustrations. Wala pa rin siya. Naku, saan na ba nakarating ang batang yun? Nag-aalala kong bigkas. Tatawag ako ng backup para makatulong sa paghahanap kay Via Marie. Gamin at hindi ko alam kung anong nangyari sa batang yun. Seryosong bigkas nito. Ganyan ba talaga siya kung magtampo? I mean, talagang mahilig siyang mag-walk out? Nagtataka kong tanong dito. Napansin ko na saglit na tigilan bago tumango. Yes, ganyan siya. At alam mo bang ugali niyang yan ay nakuha niya sa'yo? Seryosong sagot nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig lalo na at hindi naman ako ganon. Sa bagay, may amnesia nga pala ako kaya hindi ko rin pala maalala. Daddy, hayaan na lang kayo natin yung si Via. Uuwi na lang kayo tayo ng mansyon, sabat naman ni Gabriel. Kung ayaw niyang lumabas, di solo na anak na ako ni Mommy. Akin na po yung buong atensyon niya. Dagdag pa nito. Hindi ko tuloy malaman kung tatawa o malulungkot ako sa sinabi ng batang ito. Pero malaking tulong yata yun para mapalabas si Via Marie kung saan ito nagtatago. Mula sa malagong halaman, bigla na lang itong lumabas habang umiiyak.
Bad! You're bad, Gabriel! Kagaya ka din ni Ana! Ayaw na kitang maging kapatid! Bigkas nito. Via, anak ko, ano bang ginagawa mo? Alam mo ba na kanina ka pa namin hinahanap? Tanong din naman ng Guillermo sa anak at mabilis itong niyakap. Halata talagang nag-aalala ito sa anak niya, kaya hindi ko mapigilan ang mapangiti. Ang nakikita ko ngayon ay Guillermo, isang lalaki na mapagmahal sa anak. Kung sakaling ako ngang ina ng mga batang ito, may dahilan nga siguro kung bakit nagkaroon ako ng relasyon dito noon. Siguro dahil mabait naman talaga to eh. Daddy, I'm so sorry po. Umiiyak na bigkas ni Via Marie. Pagkatapos noon tumitig sa akin ang luhaan nitong mga mata. Mommy, I'm sorry kasi po I hate that Ana. Gusto kanya pong agawin sa amin. Muli nitong wika. Sa murang edad nito, ngayon ko lang din talaga lubusan na pagtanto kung gaano pala talaga kasilosa itong si Via Marie. Dahil sa nangyari kanina, wala talaga akong choice kundi ang pumayag na sumama kina Guillermo Balboa, pabalik na siya na Balboa. Wala pa naman sana akong plano na sumama dito hanggat hindi pa talaga 100% na napatunayang ako ang ina ng mga bata. Pero sa ipinapakitang pag-uugali ni Via Marie kanina, hindi ko rin talaga maiwasan na mag-alala. Mabuti nilang talaga at dumating na si Mother Teresa galing Manila at pinayagan kaagad ako nito noong nagpaalam ako. Nangako naman ako na bibisita ako kapag maging maayos ng lahat na malugod namang sinang-ayunan ng mabait na madre. Nagpaalam na din ako sa iba pang mga madre. Kahit papaano, nakaramdam din ako ng lungkot sa pag-alis ko ng bahay ampunan dahil naging tahanan ko na rin ang lugar na to sa loob ng 5 taon. Mas mamimiss ko yatang pagbibake ko ng mga cookies at iba pang mga food products. Pati na rin ang mga batang inaalagaan ko. Alam kong higit na nalulungkot sa pag-alis kong ito ay si Ana. Malapit kasi talaga sa akin ang batang ito eh at nang nagpaalam ako dito, napahagulhol na lang ito ng iyak habang nakayakap sa akin. Tita, babalik po kayo Iintayin ko po kayo. Umiiyak nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ang maluha. Oo naman, magkikita pa kami nitong si Ana kung sakaling hindi pa ito maaampon. Pero paano na lang kaya kung may isang tahanan na magbubukas dito? Siguro, ito na rin ang last na pagkikita namin. Open din kasi talaga ang bahay ampunan na ito sa mga tao na gustong mag-ampon ng mga bata eh. At kung sakaling si Ana ang isa sa mga batang mapipiling ma-adapt, siguro hindi na rin kami magkikita at kailangan kong tanggapin yon. Deserve din naman kasi ni Ana na magkaroon ng isang pamilyang magmamahal dito. Oo naman, promise, dadalawin kita palagi dito. Magpapakabait ka ha? Nakangiti kong wika dito. Tumango naman ito. Yes po, I love you po tita. Sorry po dahil nasirang drawing ko pero promise po, gagawa ko ulit at sa pag-visit niyo po ulit dito, ibibigay ko po sa inyo. Wika nito sa akin na sinasabayan nito ng mahinang paghikbi. Ramdam ko ang lungkot ni Ana pero kailangan na naming magpaalam sa isa't isa. Siguro kung may kakayahan lang ako na sanang nag-ampun dito eh. Pero paano ko gagawin yun? Gayong kahit ang nakaraan ko, hindi ko maalala. Aasa na lang ako sa mga impormasyon na ibabato sa akin ni Guillermo simula ngayong araw at sana hindi ako pagkaitan ng tadhana na muli kong maalala ang aking nakaraan para naman kahit papano maayos na ako makakapag-move forward. I love you too, Ana. Magpapakabait ka ha? Promise, dadalawin ko kayo palagi dito. Nakangiting wika ko at pagkatapos noon, kusa na akong bumitaw sa pagkakayakap dito. Ayaw pa ngang bumitaw sa akin ng maliliit nitong mga braso pero kailangan na naming umalis. Isa pa may isang batang nanonood sa amin ngayon na masama na naman ng loob habang pinapanood ang eksena sa pagitan naming dalawa. Yun ay ang silosa na si Via Marie. Sa pagsakay ko sa sasakyan ni Guillermo, 2 kamay kaagad ang humawak sa akin. Napatitig ako sa 2 batang nasa tabi ko, sabay pilit na ngumiti. We're going home na, Mommy. I love you po. Nakangiting wika ni Gabriel A sa akin. I love you din po, Mommy. Promise, good girl na po ako palagi at hindi na po ako mga away. Lahat ng sasabihin niyo po susundin ko. Ani naman ni Via Marie. Mukhang nasa mood na ito ngayon dahil nakangiti na. Good, very good. Dapat naman talaga sa mga bata, good girl at good boy para marami kayong magiging friends. Sagot ko rin naman sabay sulyap kay Guillermo na noon ay nasa harap ng manibela
Ito ang nagde-drive pero sa likod namin may dalawa pang sasakyan na nakasunod, mga bodyguards daw. Tama yan mga anak, ngayong makakasama na natin palagi ang mommy nyo. Magpapakabait kayo palagi ha. Huwag niyong pasasakitin ang ulo ng mommy. Nakangiting sabat naman ni Guillermo. Yes po daddy! Sabay-sabay na sagot ng dalawa. Halos inabot ni ng 2 oras ang biyahe bago ko natanaw ang isang napakagandang mansyon. Gabi na pero sobrang liwanag pa rin ng buong paligid. Habang papalapit itong sasakyan namin sa mismong mansyon. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin na kaagad na bumalot sa buo kong pagkatao. Nalulungkot ako na hindi ko maintindihan, parang may kung anong bagay ang nasa puso ko na hindi ko mawari. Hacienda Balboa, ano ba talagang mga nangyari sa akin bago ko nawala ng alaala? Talaga bang dito ako sa lupain na ito lumaki? Talaga bang boyfriend ko noon, itong si Guillermo Balboa? Sa wakas, nakatapak na si Victoria sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang Hacienda Balboa. Pero hindi niyo ba napansin, ang lugar na dapat sana'y magiging tahanan ay nagdadala sa kanya ng halo-halong kaba at pait. Masyadong mabilis sa mga pangyayari at habang nakangiti ang kambal, tila may babala sa hangin na hindi lahat na nakabaon sa nakaraan ay handang maungkat. Tanga ba desisyon ni Victoria na sumama o ito nang simula ng pagkakakulong niya sa isang mundo na hindi niya matandaan? I-comment nyo ng inyong hinuha. At ito si Miss Maria, nagpapaalala na ang tunay na tahanan na hindi lang nakadepende sa ganda ng mansyon, kundi sa katotohanan nakatanim sa ating puso. Hanggang sa muli at maraming salamat po.